wrong when I hurt you? Do you have to hurt me too? Did you think revenge will make it better? Amer, may paparating. Ani ng isa sa kasama nito. Hindi pa tayo tapos. Ani na nagngangalang Amer kay Alice. Tsaka nagmadali ng tumakbo palayo ang dalawa. Hindi na nag-abalang habulin ni Alice ang mga ito. Bagkos ay pinunasan na lamang niya ang hawak niyang katana na may bahid na dugo. Pagkatapos ay napatingin siya sa mga dumarating. Nakita niya sina Damulag at Lino kasama ng iba pang mga tauhan. Kumunot ang noo ng mga ito at tinutukan siya ng baril. "Sino ka?" ani ni Lino sa matigas na tono. "Susunod rin para kayo," sagot ni Alice, kaya naman kaagad siyang nabosesan ng mga ito. Tinanggal ni Alice ang nakaharang sa mukha niya, tsaka pinahid ang pawis gamit ang likod ng kamay. "Grabe ang astig ah. Ano yan? Black Apollo?" "Hahaha, hindi naman ganyan ang Angel Apollo, diba?" Saad ni Damulag. "Dugong mafia ka nga." Napapailing na sabi ni Lino at inirapan lamang ng dalaga ang mga ito. "Halugugin niyo lahat-lahat. Walang alis sa lugar na ito hanggat hindi natatagpuan si LJ." Matigas na sabi ni Alice sa mga ito. Samantala sa kabilang dako naman ay pinagpapawisan na ng sobra si LJ dahil sa sobrang init na. Nahihirapan na rin siyang huminga dahil ilang oras na rin siyang nakakulong sa underground na iyon. Isa pa'y nakakaramdam na rin siya ng gutom dahil pag-alis niya ng resort ay kunti lamang ang nakain niya. Tumayo siya at muling lumapit sa babaeng halos hindi na makilala dahil sa sobrang pag-torture dito ng binata. "Anong password ng pinto?" sabi niya sa babae. Kahit nahihirapan na ito ay nagawa pa nitong itaas ang isang sulok ng labi nito dahilan upang mapatiimbagang ang binata. Pareho tayong mamamatay dito dahil mauubusan ka rin ng hininga at magugutom. Nahihirapang sagot ni Senyora Amina kahit hindi ito makapagsalita ng maayos dahil sa putol nitong dila ay naiintindihan naman ng binata ang sinasabi ng babae. Kaya naman mahigpit niyang sinakal ang liig ng babae. "Sabihin mo ano?" Malakas na sigaw ni LJ at hindi na niya nakontrol ang labis na galit kaya sobra niyang hinigpitan ang pagkakasakal sa liig ng babae dahilan upang tuluyan na itong malagutan ng hininga. Bago mamatay si Senyora Amina ay nag-iwan pa ito ng mapang-asar ng ngisi. Kaya naman kinuha ni LJ ang kanyang baril at magkakasunod na putok ng baril ang pinakawala niya at tumama lahat iyon kay Senyora Amina. Basag ang mukha nito dahil sa tadtad ng tama ng baril, gayon rin sa dibdib nito. "Ah!" Malakas na sigaw ni LJ at inubos ang bala ng kanyang baril sa katawan ng wala ng buhay na babae. 4 na oras nang naghahanap sina Alice, lahat ay inikot at pinuntahan na nila. Subalit wala pa rin silang LJ na nahanap. "Alice, kumain ka na muna. Wala pang lamang yung tiyan mo, mahigit 2 PM na." Saad ni Lino at inabot ang biniling burger. Ngunit umiling lamang ang dalaga. Wala siyang ganang kumain. Hindi niya nararamdaman ang gutom, bagkus ay ang inaalala niya ay kung ano nang kalagayan ngayon ni LJ. Kung nasaan na ito o nakakain ba ito. "Sige na Alice, kahit kunti lang. Kapag may mangyari sa iyong masama dahil pinapabayaan mo ang sarili mo, hindi lang sa daddy mo kami malalagot kundi kay LJ na rin." Saad ni Lino. Ngunit hindi ito pinakinggan ng dalaga. Bagkus ay naglakad-lakad siya sa loob hanggang sa marating niya ang master bedroom. Iyon na ang 3 beses na pinasukan niya ang kwarto na iyon. Alam niyang iyon ang kwarto ng nagngangalang Senyora Amina dahil nakadisplay rin ang malaking larawan nito sa kwarto na iyon. Walang nakasyang napaupo sa bakanting upuan katabi ng malaking kama. Doon ay tuluyan na siyang napaiyak. Takip ng 2 palad niya ang mukha at tahimik na umiiyak. Sinisigaw ng puso niya ang pangalan ng binata. Habang umiiyak ang dalaga, ay bigla siyang nakarinig ng mahinang ingay. Alam niyang putok iyon ng baril, kaya naman napatayo siya at dali-daling lumabas. "Lino, narinig niyo ba yun?" sabi ni Alice.
Ngunit napakunot noo lamang ang mga tauhan maging ang dalawang kaibigan na lalaki tsaka nagkatinginan. Ang ano? Halos magkasabay na tanong ni Nadamulag at Lino. Yung magkakasunod na putok na barel. Narinig nyo ba yun? Saan galing yun? Naiinis na sabi ni Eris sa mga ito. Aba, hindi namin alam. Wala kaming narinig na putok ng barel. Baka utot ni Damulag narinig mo. Sagot ni Lino. Gago, mahina lang ako umutot at isang beses lang. Parang ganun ang tunog. Hindi magkakasunod. Sagot ni Damulag. Seryoso nga, nakarinig ako ng putok ng barel. Magkakasunod pa nga eh. Pagpupumilit ni Ellis sa mga ito. Hindi alam ni Ellis kung bakit napakalakas ng kutob niyang naroon lamang sa lugar na iyon si LJ. Kasalukuyan siyang nasa library ng mansyon at pinakailaman lahat ng magamit. Marami siyang nakita sa mga papeles na illegal transaction na pinagagawa ni Senyora Amina. Nalaman niyang nalugi na rin ang negosyo ng mga garzon dahil sa paglalaro sa kasino at nagkabaon-baon na rin sa utang ang naiwang kumpanya ng mga magulang ni LJ. At dahil iyon lahat sa nagngangalang Senyora Amina. Kinuha ni Ellis ang cellphone at tinawagan si Stephanie Salve, ang panganay na anak na babae ng pinakamayamang tao. Hello, Miss Stephanie. Yes, this is Ellis Delgan. I just want to confirm if the company and 2 hotels owned by the Garzon family from Nueva Ecija have a mortgage on Royal Salves Casino. Ani ni Ellis nang mabasa ang isa sa mga negosyo ng pamilya Salve na kasangla ang kumpanya at ang 2 business hotels ng mga Garzon. Nagkabaon-baon sa utang kaya hirap nang tubusin. Actually, I don't know Ellis. We are 13 siblings. I think Samuel's name is Royal's Casino. I'm not sure, but I think Samuel owns all of Salves Casino. Alam mo naman katulad ng daddy mo, gold and diamonds naman ako. Wait, titingnan ko kung kay Samuel ba. Hays, nakalimutan ko kasi kung sino sa kanilang 4 na kambal na kapangalan ng Royal Salves Casino. Sagot ng nasa kabilang linya, lihim na napairap si Ellis dahil mukhang lumalamon pa ang nasa kabilang linya. Hello Ellis, are you still there? Yes, Miss Steph. Maikling sagot ni Ellis. Oh yes, si Samuel nga. Can I ask? Ba't parang interesado ka? Do you know this? I mean, do you know them? Curious na ani ng nasa kabilang linya. Okay. Sorry, Miss Steph, but can I ask a favor? Sure, why not? Ikaw pa. What is it? Sagot ng nasa linya at mahina itong napatawa. Gusto ko sanang ilipat lahat sa pangalan ko ang hotels at ang kumpanya ng mga Garzon. I will transfer the money ngayon din. Kung may utang pa ang mga Garzon, ako na ang magbabayad basta malipat lang sa pangalan ko lahat. Tutubusin ko lahat ng mga nakasanlang pagmamayari ng mga Garzon. Mahabang sagot ni Ellis. Wow, seriously? Wait, hindi mo pa nasasagot ang tanong ko, Ellis. Alam ba ito ng parents mo? Ani nang nasa linya. They don't know about this and I don't care kung malalaman man nila. Yung tanong mo, ibabalik ko lang sa future husband ko kung ano ang nararapat sa kanya. Hahaha. Sagot ni Ellis at mahinang natawa na animoy kinikilig sa pagbanggit niya ng future husband. Okay, no problem. I will fix that problem. Who's that lucky man? Thank you so much, Miss Stephanie. Well, you already know him. By the way, I'll call you later. Hindi na natapos ni Ellis ang ibang sasabihin nang mahulog niya ang hawak na cellphone. Nabitawan niya iyon dahil sa biglang gulat. Nagulat siya dahil muli na naman siya makarinig ng mahinang ingay. Sa pagkakataong iyon ay hindi naputok ng baril, kundi sunod-sunod na kalabog na ang naririnig niya. Hindi na binigyang pansin ni Ellis ang nahulog na cellphone, bagkus ay sinundan niya ang ingay na naririnig niya, hanggang sa dalhin siya ng mga paa niya sa malaking dressing room. Doon ay medyo kalakasan na ang ingay na iyon. Samantala, nahihirapan ang huminga si LJ at sobrang init rin ang nararamdaman niya. Pawis na siya, kaya naman pilit niyang tinutulak ang simentadong pinto ng underground. Yari sa bakal ang bawat gilid niyon. Gamit ang baril ay pinupukpok niya iyon upang makagawa ng ingay. Umaasa siyang merong makakarinig sa kanya kahit alam niyang malabo nang mangyari iyon.
dahil palagay niya ay wala ng tao sa mansyon. Makakaalis ako dito. Makakaalis ako. Emma, Ellis, pabalikan ko kayo. Sambit ni LJ. Namumula na ang mga mata niya dahil sa hirap sa paghinga. Gusto niyang lumuha subalit ayaw niyang ilabas dahil manghihina lamang siya. Lumalakas lamang ang loob niya dahil sa dalawang babae na meron siya. Walang iba kundi ang kanyang nag-iisang kapatid at ang babaeng sobrang mahal na mahal niya, si Ellis. Hello, hindi ka naman siguro multo, diba? Nanlaki ang mga mata ni LJ nang marinig niya ang mahinang boses ng babae. Sobrang pamilyar iyon sa kanya, kaya naman muling nabuhayan ng loob si LJ at malakas na pinalo ang gilid ng semento na yari sa bakal upang gumawa ulit ng malakas na ingay. Kung tao ka, pumukpok ka ng 2 beses, muling sabi ng babae. Kaya naman sa pagkakataon na iyon ay nakilala na ni LJ kung kaninong boses iyon. Mahina man ay alam niya kung sino iyon. Ellis, 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 nandito ako. Buong lakas na sigaw ni LJ, sabay palo ng malakas at 2 beses iyon. Habang si Ellis naman ay hindi niya alam kung nasisiraan ba siya ng ulo o kung anong itatawag niya sa sarili. Nakita niyang parang lumilindol ang isang cabinet. Nagagalaw ang mga nakahanger at papalakas ang naririnig niya nang tuluyan na siyang makalapit sa panghuling cabinet. Akala niya ay minumulto lamang siya, subalit nang pumukpok iyon ng 2 beses, katulad ng sinabi niya, ay nanlaki ang mga mata niya at napasinghap. Oh my God! LJ? LJ, nandyan ka ba? Ikaw ba yan? Natataranta ng sabi ni Ellis. Hindi niya alam kung anong gagawin, kung saan niya hahanapin ang binata. LJ, naging cabinet ka ba? Shit, nasan ka ba? Sabi ulit ng dalaga at napapakamot na ng ulo, sabay hawi sa mga gamit na nakahanger doon. Ang iba ay pinaghahagis na niya hanggang sa mawala ng laman iyon. Lino, Lino! Tawag niya sa mga kasama na nasa labas lamang. Naisip niyang hindi pala siya maririnig ng mga ito dahil medyo malayo ang kwarto na iyon sa kinaroroonan ng mga tauhan. Kaagad niyang hinanap ang kanyang cellphone subalit napamura siya nang hindi niya iyon mahanap. Hanggang sa maalala niyang naiwan pala niya ang kanyang cellphone sa library kaya naman dali-dali siyang tumakbo upang kunin iyon. Hello, Lino, Lino! Pumunta kayo dito sa kwarto ni Amina. Bilis! Nandito sa dressing room. Bilisan nyo! Aniya at kaagad na binitawan ang hawak na cellphone. LJ, nasan ka ba? Naiiyak ng sabi ni Ellis. Hindi niya alam saan hahanapin ang binata. LJ, naririnig mo ba ako? Malakas na tawag niya sa pangalan ng binata. Subalit wala na itong naging sagot. Hindi na siya nakakarinig ng ingay at hindi na lumilindol ang cabinet. Kaya naman mas lalong tumindi ang takot sa puso ng dalaga. Sinubukan niyang itulak ang cabinet subalit hindi niya iyon kaya, lalo't napakabigat niyon, hanggang sa aksidente niyang mahawakan ang isang pulang bagay na nakadikit roon. Nanginginig ang kamay na pinindot niya iyon. Bigla siyang bumagsak sa sahig dahil sa labis na gulat nang biglang gumalaw nang mahina ang cabinet. Nang huminto iyon sa pag-ikot ay lakas loob siyang lumapit roon. Sa sahig ay may nakaukit na push, kaya naman itinulak niya iyon. Bumukas ang simentado, subalit high-tech na pintuan na iyon at gano'n na lamang ang laking gulat niya nang makita niyang nakahandusay na sa ibaba si LJ at walang malay. Nang mapansin niyang malapit ng sumirado ang pinto niyon ay mabilis niyang inangat ang 2 palad upang pigilan iyon. Tiyempo naman sa pagdating ni Nalino kasama ng ibang mga tauhan. Ellis, nasaan? Ellis, ba't ka nandyan? Gulat na sabi ni Lino na makita ang hirap na sa pagtaas ng braso ang dalaga. Tanga, tulungan niyo ako dahil nangangalay na ako dito kapag sumirado to. Hindi ko alam paano bubuksan pabalik kaya pinigilan kong sumirado. Bilisan niyo dahil nandito si LJ. Malakas na sabi ng dalaga. Nakaagad naman ginawa ng mga tauhan. Si Damulag ang humawak niyon, kaya naman nakababa si Ellis. Kaagad niyang niyakap ang walang malay na binata habang pawisan ito. LJ, nandito na ako. Ligtas ka na, nandito na kami. Naluluhang sabi ni Ellis at niyakap ang binata. Dahan-dahan nagmulat ng mata si LJ.
Ang buong akala nito ay nanaginip lamang siya. Elise, mahal na mahal kita. Mahinang sabi ng binata at muling ipinikit ang mata. Abangan niyo po ang susunod na kabanata. Thank you and God bless.